So mapagpalang araw na naman nga sa inyo guys. So for today's video, ito isang makulit to. Ay pumasok. So video lang tayo ng pinapakain ko pag uwi nung kalapati natin pagka nasa 70 to 80 kilometers na ng lipad. So ayan. Durog galing MOA to Gapan-Nueva Ecija. Hindi ko alam kung 80 kilometers na yun ano. So check natin sa forecast. Hindi pa ako nagpo-forecast eh. So umuwi ito 9:40. Yung isa 9:03 umuwi. Ayan. So maganda yung speed yung isa. Ayan. So magkapatid naman yan ano. So ayan, update lang tayo. Kauwi lang na to. Ayan. Hindi pa umiinom. Bumirada na kagad ang pagkain. So konting tips lang ano. Pagka alam nyo medyo malalayo na yung hagis, puro pangsalubong ko sa kanilang pagkain, puro malalambot or yung madaling matunaw. So hindi ko sila pinakakain ng normal na pagkain nila. Mixing video lang to, siguro nasa 3 minutes lang ano. So mag-update lang tayo. So hindi ko sila pinakakain ng kalapatid supplier kasi pagkain ng mga kalapati nga na pinakakarera ko. Tapos may kasama lang na pellets sa crack corn. So more on crack corn kasi kung magpakain. So binubuo kasi katawan nila. Kaso ang problema, pagka medyo tulad yan, pagka malalapit, walang problema. Nasa 30 to 40 kilometers, walang problema yung pansasalubong nyo. Pero pagka medyo malayo na para sa akin, mas okay yung ganyan. Ma-check nyo yung butchi nila mamayang hapon. Tapos mamayang hapon, pag nakita nyo okay na yung butchi nila, balik na tayo sa kalapatid supplier na pinapakain. So hindi naman purong kalapatid supplier lang yung pinakakain natin. So may halo rin tayo. Katulad ng ibang nag-iibon, kung saan nga tayo hiyang or kung saan natin gamay yung kalapati nga natin, doon tayo. So doon ako gamay ngayon ano, sa mga halong feeds nga. So papakita ko sa inyo yung pagkain nga nila na panglaban. So bago isampa yun. So pag uwi lang ng ibon, pag nakita nyo hirap at durog, tulad na to yan, durog na durog. Kaso pag uwi niya talaga makita nyo maganang kumain. So yan lang ang pansalubong nga natin. Tapos electrolyte saka honeybee, yung halo ng tubig na yan. Para sa ganun, pamaya sigurado mamayang hapon maganda na kagad yung kondisyon nila kasi uwi ngayon ng linggo, MOA, tapos isasampa ulit natin ng Lunes. So bukas. So check muna natin yung forecast. So nagpa-send lang kasi ako eh. Nagtitipid tayo sa load. Nagpa-send lang ako sa tropa ng forecast. So nasa clock pa pala yung ibon natin 9:40. So ito yung forecast nga natin no. So 9:03 yung isa. So nasa 1 man pababa pa yung speed nung ito natin. Tapos ito inoorasan ko lang naman pero hindi ko sinali kasi busy tayo sa ano eh. Hinihintay ko lang kasi ista, kala ko maaga makakaalis kagad ako. So yung isa natin ang uwi 9:40, 700 plus. 940, 700 plus na lang, 947 cut off 700. 940 siya nakauwi. So maganda-ganda naman naging uwi nga. Ito laging cut off to eh, buti umuwi na oras eh. Kaya hindi ko maisali eh. Pero bala ko isali to. Yung dalawa na to. Medyo umaba na yung video natin. Bala ko yung dalawa na to, isali ko lagi sa GRPC. Combine kasi yung BBC saka GRPC. So puro sa GRPC ko isasali. Sa BBC hindi tayo sasali muna. Medyo hindi rin natin matutukan. Kala ko kasi maaga akong uwi ngayon, kaya tinambakan ko ng pagkain yan para kung sakaling pag uwi nila diretso kain na. Tapos nilagyan ko rin yung mga butas na may lalagyan ako na nilagyan ko ng pellets para ako sakali pag uwi nila wala ako makakain sila. Ganun lang technique ko. So ginagawa inaano ko talaga, nag-a-adjust talaga ako sa kalapati. Hindi pwedeng pilitin natin kung ano yung routine natin kung hindi tayo pwede sa ganung schedule. Kaya ganun lang ano, technique lang naman. Kuwari may mga trabaho. So kasi paliwanag ko guys, eto kasi dito yung black checker, dito yung blue bar. So nilalagyan ko yan ng kakanan dito na tapos may pagkain sila para kung sakaling, ito tips lang naman sa mga busy sa trabaho pero syempre hindi maiwasan yung pagkakalapati. Lalagyan natin ng pagkain dyan. Meron ako dito mga lalagyan ng pagkain na kulay brown saka maliliit lang paso. So
kung aalis ako ng maaga, ginagawa ko, nilalagyan ko ng paso tapos pagkain nila. Kasi hindi naman pinupuntahan, territorial kasi yan eh. Yung isang kalapati natin, dito yung teritoryo. Hindi siya gumagawi rito, madalang. So, ganun yung ginagawa ko. Kaya pag uwi nila, nakaready na yung inumin nila. Tapos pagkain, nilalagyan ko ng konti pagkain dito. Tapos pagkain doon para ko sakaling maubos nung unang dadating dito yung pagkain. Hindi basta-basta mauubos parehas siya kung sakaling maligaw siya rito sa gawi rito. Kasi dito yung teritoryo niya. Ganun lang technique. So, mag-adjust na lang kayo kung talagang hilig nyo yan. So, ayun kasi kanina pa nakauwi yun. Tamo, busog na. Busog na busog. Ito, kauuwi lang. Talagang banat ng banat. So, yun lang. Tapos, ang ginagawa ko, inaalis ko yung dalawang hen na kapares nila. Kasi pag hinayaan ko dyan yung hen na nakakalat, yung lahat ng pagkain na ilalagay ko, ubusin. So, hindi natin matututukan yung panlaban niya natin. So, ganun lang. Tapos, sa hapon, pag uwi ko, check ko ngayon. Kasi, puro sakto lang yung bigay ko na yan eh. So, checkin natin. Ngayon lang ako nagdagdag kasi inabutan ko pa sila. So, kasi yung stock ko, papunta pa lang daw Gapan. Siguro, nasa San Miguel pa lang. Or, ewan ko kung saan. Tapos, nagka-late na nga tayo. Hindi nga sana natin maabangan. So, nakakita ko pa yung pag-uwi. So, mabuti na rin yun. At least na subukan ko ng pang-recover. So, ganun lang ginagawa ko pagka uwi ng kalapate. Ayan, tulad niya, pagka durugan na, kung medyo malalayo na, pellets or pagkain ng kite. Yan ang pagkain ko na binibigay sa kanila. So, may durug na crackcorn din yan. Ang kagandahan kasi dyan, patch yan. So, babalik agad yung katawan nila. Tapos, sa hapon, balik na tayo sa pagkain na nakasanayan nila. So, ganun lang technique nga natin. Tapos, yon electrolyte, saka honeybee para sa baga. So, pinapakita ko lang sa inyo. May mga video naman na tayo na ganito yung ginagawa natin na sa mga kalapate. So, yun, ganun lang. Paulit-ulit lang ang gagawin nating routine sa kanila. Tapos, may sinubo ako dyan, pang digestion. So, kanya-kanya yung mga nag-iibong kasi kanya-kanya ng sinusubo or hiyangan sa pan-digestion. So, yung iba ginagamit Big 3, iba Ideal. So, ako hindi kasi ganun yung ginagamit ko. Ang ginagamit ko Wakamoto. So, pantao ginagamit natin. So, tuwing uuwi sila, tapos bago isang pa, sinusubukan ko nun. Anti-stress din kasi yun. So, maganda naman kahit papano umuwi ng maganda ibon natin. So, check natin sa susunod na linggo or next Sunday, sasali natin to parehas sa GRPC. So, yun, maganda-gandang abangan yun. So, patitigilin ko na sa pagkain to. Kanina pa kumakain, baka sobrang mabunsol eh. So, yun, hanggang dito na lang guys yung video nga natin. Nag-update lang ako. Ingat kayo guys. God bless.